Maayong adlaw mga igsoon, hallelujah. Bagong tuig, bagong kinabuhi na sa ating gihatag sa Ginoo sa tuwa. Naisulat ni Paul sa 2 Corinthians 5:17 naging sa impulon diri sa Ginoo. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things has passed away, behold, all things have become new. A Christian that is fully born again in spirit, it is a new creation. Hallelujah. That's what sa Apostle meant, no? Din sa passage. Hallelujah. Those Christians are fully surrendered in Christ. Kanang ilang nag-crucify og apil, no, ang ilang mga sala, ang ilang hilig, salang lawas, ilang giuban og lansang dito sa Ginoo. But these Christians also dili na sila exempted sa buhat sa daotan. Hallelujah. No? Naay temptasyon but they resist temptation. Kay balo na sila sa scheme ni Satan, sa daotang plano ni Satanas, di ba? Ang plano ni Satanas diri sa kalibutan para mupatay, muguba sa kinabuhi. Hallelujah. Ug mangawat, maong dagan ni sila. Hallelujah. Pareha ni Joseph the dreamer niya, ni dagan sa pagtintal sa asawa ni Potiphar niya. In the book of Luke, chapter 5, 38-39, ngayon si Christ diri. Apan ang bagong bino kinahanglan isulod gayud sa bagong sudanan nga panit. Walay tao na human siya makainom og daang bino mangandoy pa og bag-o, kay siya muingon man maayo ang daan. Christ reminded us in this passage that we should not mix our old life to our new life. Gihatag niya sa tuwa because Christ give us already a new life. We are new creation because of Christ did on the cross. Hallelujah. I believe, no, this world is full of temptation. Maong giingnan ta sa Ginoo to wear the full armor of God. Hallelujah. Nabasa to sa 6:11-18 naging pulong sa Ginoo. Isulob ninyo ang tibuok kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios aron makabarog kamo batok sa mga pagpanglimbong sayawan. Kay ang pakig-away nato dili man unod ug dugo kundi batok sa nagmando, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga nagkagahom sa kalibutan nga hangit-ngit, batok sa mga daotang espirituhanong panon diha sa mga langit ng dapit. Tungod niini dad-an ninyo ang tibuok kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios aron makasukol kamo inigabot sa daotan nga adlaw ug mahimo na ninyo ang tanan kamo makabarog gihapon. Hallelujah. Busa barog kamo, binaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran, isulob ng taming sa dughan nga mao ang pagkamatarong ug isuluba ug sinuluban ang inyong mga tiil sa kaandam sa pagsangyaw sa maayong balita sa pagkidait. Ug uban niining tanan dad-an ninyo ang taming nga mao ang pagtuo nga pinaagi niini makapalong kamo sa tanang magdilaab nga udyong sa dautan. Dad-an ninyo ang helmet nga mao ang kaluwasan ug espada sa espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Hallelujah. 18 pinaagi sa bug-os nga pagampo ug pagpamangamuyo, pagampo diya sa espiritu sa tanang panahon. Alang niini kinahanglang magtukaw kamo uban sa bug-os sa pagkamauyunon, sa pagpangamuyo alang sa tanang mga balaan. Hallelujah. Kining the whole armor of God mo kinitig panalipod natong mga Kristohanan. Kay ingon pa sa verse 12, no, nga kay atong pakig-away dili sa unod dugo kundi patok sa mga nagmando, sa kakahom sa kalibutan nga hangit-ngit. Hallelujah. Mga daotang espiritu nga mo'y cause ka nato sa pagpakasala, cause ka nato sa pagbuhat og daotan. Hallelujah. Even spirit-filled ta igso, no, even grabe ta ka puno sa espiritu nya wala tayo dututut sa Ginoo. Ang atong relasyon sa Ginoo kang mukang usahay din. Hallelujah. Nya wala tay basa, meditate sa pulong sa Ginoo, wala pa kita ang atong pagtuo minus pagit. Dali kita malingla sa daotan igso. Imo lang unaon nga gitintal gani si Christ nga Dios na kita pagha. Hallelujah. But Jesus reminded us when he binds Satan by the word of God, nagpamatuod ka na mahimo sa nato na nga i-bind nato siya sa pulong niya. Hallelujah. Kung tintalon ta sa dautan, always be ready. Bind him also in this word of God. Mo naging Ginoo ka nato sa Joshua 1:8 nga meditate his word day and night. Hallelujah. Kita magmadaogon. Dalay ko ng Diyos ang Shalom.